Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 32 dating violent extremists sa BARM tumanggap ng tulong mula sa programa ng pamahalaan. Pag-iimbestiga ng NBI sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games hosting, pinalaga ni Senator Alan Cayetano. Senator Marcoleta nakakulong na sa Quezon City Jail. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tumanggap ng cash assistance ang 32 former violent extremists o FVEs sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa reintegrasyon at pagbabalik loob sa komunidad. Ginanap ang seremonya noong Hulyo 13, Lunes sa himpilan ng 601st Infantry Brigade sa pangunguna ni Brigadier General Edgar Catu, katuwang ang Ministry of Public Order and Safety BARM at iba pang unit ng militar. Ayon sa isang benepisyaryo, malaking tulong ang programang ito upang makapagsimula ng panibagong buhay at muling makapiling ang kanyang pamilya. Binigyang diin ni Catu na mahalaga ang pagtutulungan ng militar at mga ahensya ng pamahalaan upang masuportahan ang mga nagbalik loob. Hinimok din ni 6th Infantry Division Commander Major General Jose Vladimir Cagara ang iba pang miyembro ng armadong grupo na talikuran ang karahasan at samantalahin ang mga programang pangkapayapaan ng pamahalaan. Binatikos ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng investigasyon sa umano'y mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games at tinawag itong isang anyo ng intimidation. Ayon kay Cayetano, hindi dapat gamitin ang anumang investigasyon upang maimpluwensyahan o maapektuhan ang proseso ng impeachment court. Sa kabila nito, sinabi ni Cayetano na bukas siya sa investigasyon kung sa tingin ni Matibag ay may mali, ngunit naniniwala siyang politically motivated ang muling pagbuhay sa issue. Kamakailan ay inanunsyo ni Matibag, isang linggo bago ang nakatakdang pagsalang niya bilang witness sa impeachment proceedings, na iimbestigahan nila ang 10 bilyong pisong congressional insertions na iginawad umano sa isang pribadong kontraktor na hindi dumaan sa public bidding at hindi pa umano naliliquide. Kabilang din sa sisiyasatin ang kontrobersyal na 50 million pesos na cauldron at ang sports complex sa New Clark City, Tarlac. Si Cayetano ang namuno noon sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC, ang grupong namahala sa pagdaraos ng 2019 SEA Games sa bansa. Inilipat na sa Quezon City Jail Male Dormitory si Senador Rodante Marcoleta matapos sumarap sa Sandigan Bayan sakay ng wheelchair kasunod ng ilang araw na pananatili sa ospital. Bago ang kanyang paglilipat, isinailalim si Marcoleta sa Independent Medical Evaluation ng University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH. Ayon sa pagsusuri, wala siyang kondisyong medikal na nangangailangan ng patuloy na confinement o pananatili sa ospital. Sinabi ni UPPGH Director Dr. Gerardo Legaspi na wala ring nakitang senyales ng sakit sa puso o baga sa kabila ng naunang diagnosis na mild pneumonia sa kanyang pananatili sa Philippine National Police General Hospital. Aniya, maaari nang ma-detain ng senador, ngunit inirekomenda na manatili muna itong naka-isolate sa loob ng 1 linggo bilang pag-iingat. Si Marcoleta at 3 iba pa ay nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng kanyang hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.